Hi guys! Today is gagawa tayo o magluluto tayo ng pomme de terre o patatas a la suédoise. Ayan, ito ang ating mga ingredients: paminta, asin, ang ating 8 to 10 pieces medium potatoes, and olive oil. And of course, lalagyan din natin ng mga herbs from the garden. Ayan ang ating rosemary, ayan ang ating thyme, and ating persil. Ayan, para sa pantay-pantay na paghihiwa, gagamit tayo ng chopstick. Ayan, ihilera lang ng ganito ang ating chopstick. And then, ilagay ang ating potatoes in between at hiwa-hiwain na. Ayan, makikita nyo na hindi tumatagos hanggang ilalim ang ating paghihiwa. Tuloy-tuloy lang natin hiwain hanggang sa mahiwa na natin ang buong potatoes. Voila! Ayan o, makikita nyo ang tamang paghihiwa. Ayan o. O, diba? Ayan, tuloy-tuloy lang natin hiwain hanggang sa maubos na natin at ma-slice na natin lahat ng ating potatoes na gagamitin sa ating suédoise. Ayan, malapit na natin matapos hiwain ang ating mga potatoes. Ayan, atin na itong isasalansan sa ating baking tray. Okay, ayan, ready na. After ma-slice natin lahat ng potatoes, ay ihilera na natin sa ating baking pan. Ayan, so medyo buka natin ang ating mga potatoes, ang ating pagkakahiwa. And then, ang gagamitin ko is olive oil instead na butter. Ayan, linagyan ko ng asin, paminta, and then yung mga ating herbs. Ayan ang thyme, ayan ating hinihiwa-hiwalay para lumasa siya sa ating olive oil. And then after is ang ating chinop na parsley. Ayan. After ilagay natin sa bawat sulok ng ating slice na potatoes. Ayan. Pwede nyo ring i-brush kung may brush kayo. Ayan, ako kasi iniisa-isa ko sa paglalagay sa bawat sulok ng ating potatoes para talagang lumasa ang ating sauce. Ayan, siguraduhin lang natin malagyan lahat ng ating sauce ang bawat sulok ng ating potatoes para maging malasa siya at talagang mag-crispy siya. Okay, after na lagyan na natin at mapahiran na lahat ng mga potatoes, ay i-preheat na natin ang ating oven sa 200 degrees. Ayan. So, ayan, pagpatuloy lang natin ilagyan ng ating mga potatoes ng ating mga pang-marinate. Ayan, para maging malasa. So, ayan na, napahiran na natin ang ating lahat ng mga potatoes ng ating mixture. Ayan, lagyan ulit natin ng asin para maging malasa at ilagay na natin sa ating oven. Nilagyan ko rin ito ng bawang, ayan, habang binibake para mas malasa siya. Pwede nyo rin isama ang ating bawang sa ating mixture. And then, nilagyan ko na siya ng rosemary. Ayan, after a few minutes, kinuha ko muna para lagyan ulit ng ating fresh na mushroom. Ayan, pampalasa rin. Ayan, ang aking way ng ating suédoise. Okay, ayan na. I think luto na yung ating potato suédoise. Kainan na.